Kabanata 261. Pinindot ni Luna ang doorbell ng hotel room. Halos kasabay ng tunog nito, agad na bumukas ang pinto. Ang binatang sumalubong ay halatang kinakabahan at hindi maitago ang pananabik. Boss, nandito ka na. Nang makita si Luna, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Harry. Sa totoo lang, napakabiglaan ng pagdating ni Luna sa Los Angeles. Halos hindi siya nakatulog kagabi, takot na baka paggising niya ay panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Pagdilat pa lang ng mata niya sa umaga, agad siyang naghintay na dumating si Luna at natatakot siyang baka hindi ito magpakita. O kaya ay bigla siyang pagsisihan nito at iwanan. Natatakot siyang muli siyang mahulog sa isang madilim at desperadong bangungot. Pero buti na lang, nandito na siya. Tiningnan ni Luna si Harry na maayos na ang bihis at tinanong ito, handa ka na? Tara na agad. Ma'am, tara na. Nakakain ka na ng breakfast. Oo, may libreng almusal sa hotel. Sige, umalis na tayo. Titingin muna tayo ng mga lugar, okay. Pagkatapos nun, pwede na tayong maghanda agad ng lahat ng kailangan. Sige. Kalaunan, habang nakatitig si Luna sa hawak niyang impormasyon, napansin niyang pati ang viewing schedule ng mga property ay inayos ni Lucas. May chronological order pa, pati ang pinakamabilis na ruta ay kasama. Napailing na lang siya, hindi malaman kung matatawa o maiinis. Pero higit sa lahat, naramdaman niyang pinuno ng init ang puso niya. Buong umaga, sinamahan niya si Harry sa pag-ikot sa ilang property. Lahat ng pinuntahan nila ay tila masyadong swak, sobrang angkop, at mababait pa ang mga landlord. Sa huli, pareho nilang napili ang isang high-class office building sa bandang timog ng syudad. Tamang-tama ang laki ng studio. Simple pero maayos ang pagkakarenovate, kumpleto rin ang gamit sa opisina kaya pwede silang lumipat kaagad. Sakto ito sa mga kailangan nila. Ang pinaka-bonus, pinalilibutan ng studio ng mga kumpanyang may kinalaman sa sining at fashion design. Isang perpektong creative environment. Matapos ang maikling diskusyon, agad nilang tinanggap ang unit. Pagkapirma nila ng kontrata sa landlord, agad silang nagsimulang bumili ng mga kagamitan para maayos ang studio. Kailangan nating tapusin ang pagbili ng mga gamit sa loob ng 2 araw, tapos pwede na tayong mag-recruit sa talent market, paliwanag ni Luna kay Harry habang naglalakad sila. Bigla, isang grupo ng mga kabataang dumaan sa harap nila. Modernong-moderno ang pananamit ng mga ito, at kitang-kita kung sino ang leader, isang lalaki na halatang tuwang-tuwa at mayabang ang kilos. Teacher Calvin, ang galing mo talaga. Sa pinakabagong Los Angeles Fashion Week, halos lahat ng Asian designers, napahanga mo. Pati si Mr. Gray, ang chief designer ng ko, ang dami mong puri sa kanya. Siyempre naman, pagbalik ni Teacher Calvin sa bansa, kalahati ng mga sikat na artista sa showbiz ang suot-suot ang mga design niya. Narinig ko rin nasasali si Teacher Calvin sa Golden Award. Wala nang makakatalo sa kanya roon. Una, hindi pinansin ni Luna ang mga ito. Wala lang sa kanya ang pagdaan ng grupo. Pero napansin niyang biglang nagiba ang ekspresyon ni Harry nang makita ang mga ito. Mas lalo pa niyang napansin nang tumapat ang tingin ni Harry sa lalaking nasa gitna ng grupo. Narinig niyang tinatawag itong, Teacher Calvin. Maaaring. Harry, kilala mo siya? Tanong ni Luna, naramdaman niyang may kakaiba. Mariing pinisil ni Harry ang kanyang kamao, napakatigas ng tingin habang tumanggo. Oo. Naintindihan agad ni Luna, siya ba yung, nagnakaw ng mga design draft mo? Yung traidor mong teammate, si Calvin Hunt. Oo, mataman ang tingin ni Harry sa lalaking nasa tapat nila, hindi inaalis ang tingin kahit dumaan na ang grupo sa harap nila. Biglang may naisip si Luna na medyo nakakatawa at nakakapagtaka, kaya agad siyang nagtanong, Oy, Harry, napansin ko lang, kanina ang lapit niya ni Calvin, tumingin pa nga siya sa direksyon natin. Bakit parang hindi kanya nakilala? Sa sandaling iyon, nawala ang lungkot sa mukha ni Harry. Nang marinig niya ang tanong ni Luna, agad siyang namula at nagtibit balikat. Kasi, kahit isa rin akong fashion designer dati, dahil lagi akong nakatutok sa paggawa ng designs, si Calvin na ang inasahan ko sa pakikisalamuha. Kaya hindi talaga ako nag-aayos ng sarili ko, at hindi rin ako mahilig magbihis ng maayos. Kaya, kahit noong hindi pa ako palaboy, hindi talaga maganda ang image ko. Kaya pala, iba ka rin talaga, napatawa si Luna, designer ka pero wala kang pake sa sariling itsura. Isang fashion designer na hindi pinapahalagahan ang sariling imahe. At higit pa doon, nagawa pa niyang hayaan ang sarili niyang maging palaboy. Napailing si Luna habang bahagyang umubo, saka seryosong tumingin sa binata at pinaalalahanan nito, next time, bawal na yun ha. Actually, wala nang next time, dapat. Tandaan mo, ang maaliwalas na mukha ay may magandang epekto sa creativity, okay. At higit sa lahat, ang ganda ng base mo, isa kang buhay na brand. Sobrang sayang kung hindi mo ay appreciate ang sarili mo. Tingnan mo si Calvin Hunt, todo ayos. Mas makapal pa ang makeup kaysa sa babae, naka-colored contacts pa at waxed ang buhok. Pero kahit ganun, wala pa rin siyang panama sa'yo. Lalong namula si Harry sa papuri ng dalaga. Boss, sobra ka naman. Napataas ng kilay si Luna, kunwari nagulat. Sobra, hindi Kung ayaw mong maniwala, hintayin mo na lang ang pagdagsa ng mga babaeng fans mo. Hahaha, kahit nga si Great Demon King ay naiinggit sa ganyang mukha, kaya hindi talaga siya nagpapalaki ng kwento. Kung hindi lang dahil sa talento ni Harry sa design, malamang hinailan na niya ito papasok sa entertainment industry. Oo nga pala, ano ba yung Golden Award na yan? Sobrang big deal ba talaga? Tanong ni Luna na curious.
Ma'am, isa ito sa pinaka-prestihiyosong award para sa fashion designers sa buong mundo. May kalahating buwan pa bago ang deadline ng registration. Medyo gipot sa oras, pero boss, gusto ko sanang subukan. Kumikislap ang mga mata ni Harry sa determinasyon. Gusto mong sumali? Siyempre, go lang. Mabuting oportunidad yan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Buong-buo ang suporta ko sa'yo. Masiglang sagot ni Luna habang tinapik ang balikat niya. Salamat, boss. Sobrang laki ng halaga nito sa akin. Noong una, ang design ay isang hobby lang para sa kanya. Bukod doon, wala na siyang ibang interes. Pero ngayon, tinitingnan niya na ito bilang isang tunay na career, isang panata at layunin. At ang pinaka-importante, gusto niyang patunayan sa babaeng nasa harapan niya, na tama ang naging desisyon nito. Sa Ford Corporation, opisina ng CEO. Simula nang pumasok si Little Bon, hindi na ito umaalis sa tapat ng bintana habang hawak ang kanyang teleskopyo. Pati oras ng tanghalian, doon pa rin siya kumain, nakadungaw pa rin sa labas. Parang pulang pampam na hindi gumagalaw. Mula sa kanyang desk, napatingin si Lucas sa anak na wala pa ring tibus sa tabi ng bintana. Medyo naiiritang tinig niyang sinabi, "Little treasure, matulog ka muna sa lounge." Hindi gumalaw ang bata, tumangging bamulong, "Ayoko." Tiningnan siya ni Lucas ng seryoso at sinabing, "Diyan natulog si Tita Luna ilang araw na ang nakakaraan." Pagkarinig nito, agad na bumangon si Little Bon mula sa bintana at tumakbo papunta sa lounge. Sa wakas, nakumbinsi rin niya ang anak na magpahinga. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan ni Lucas bago muling bumalik sa trabaho. Pero hindi pa nagtatagal, gising na ulit ang bata at muli na namang may bagong paraan ng panggugulo sa kanyang ama. Mukhang hindi na sapat ang pagtambay sa bintana para magmasid. Kaya ngayon, kinuha ni Little Bon ang kanyang sariling writing board at nagsimulang magsulat. Kabanata 262. Agad na natapos ni Little Bon ang pagsusulat at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang ama para ipakita ito. "Bakit hindi pa ako sinusundo ni Tita Luna?" Tumingin si Lucas sa writing board at sinagot, "Busy siya." Sumunod agad si Little Bon. "Ayaw na ba sa akin ni Tita Luna?" Sumagot si Lucas, "Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano." Muling nagsulat si Little Bon. Bakit hindi pa rin niya ako sinusundo?" Muling umiling si Lucas, "Hindi ko rin alam. Pwede mo naman siyang i-message para tanungin." "Ayoko, makakaistorbo lang ako kay Tita Luna. Totoo bang gusto ako ni Tita Luna?" Hindi agad nakasagot si Lucas, napahinto siya sa ginagawa at napangiti ng pilit habang walang magawa. Itong batang to, takot makaistorbo kay Luna, pero hindi takot istorbohin ang sariling tatay. Ang hindi mapakialang si Little Bon, natural na hindi iniintindi kung naiistorbo ba niya ang kanyang ama. Tuloy-tuloy siya sa walang katapusang tanong. "Titigil ba si Tita Luna sa pagmamahal sa akin bigla? Baka hindi na niya ako sinusundo kasi may iba na siyang batang gusto. Magugustuhan pa rin ba ako ni Tita Luna habang buhay? Ako ba ang favorite baby ni Tita Luna?" Speechless, iyan ang tanging naramdaman ni Lucas sa sunod-sunod na tanong ng anak. "Asawa ko, kailan ka babalik?" Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, naranasan ni Lucas kung gaano kahirap mag-alaga ng bata. Sa labas ng opisina ni CEO Ford, tahimik ang buong working area nang biglang naputol ito ng isang masiglang sigaw. "Hoy, hoy, mga baby ko, bumalik na ang pinakapoging young master." Kahit magwi-winter na, sa harap ng elevator ay may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng short-sleeve floral shirt, may hula skirt sa bewang, at tsinelas sa paa. Magulo ang buhok niya na parang galing lang sa beach. Isang kapansin-pansing tanawin. At kahit mukhang fashion disaster siya, wala pa ring kupas ang kanyang appeal kaya lahat ng babaeng empleyado ay napasigaw. Second young master. Second young master is back. Second young master, akala namin naka 3-month leave ka." Maginoong inayos ni Lucian ang magulo niyang buhok at tumawa. "Hahaha, namiss ko kayo, syempre." "Oh mo, second young master, namiss ka rin namin sobra. Ang outfit mo ngayon, grabe. Astig. So handsome, so handsome, so handsome. Second young master, pwedeng magpa-picture." Anong araw ngayon? Mukhang sinward sila. Hindi lang nila nakita si Little Master, pati si Second Young Master na matagal nang nakabakasyon, bigla ring nagpakita. "Haha, sige lang. By the way, mga babe, may mga pasalubong ako para sa inyo. Isa-isa kayo, okay," masayang sabi ni Lucian habang pumalakpak ng masigla. Sa likod niya, may ilang kasambahay na nagdala ng malalaking kahon. Lahat ay napatingin, puno pala ang mga kahon ng malalaking buko. Mayabang na ngumiti si Lucian. "Ako mismo ang pumili ng mga yan. Halos mabagukulo ko kakakuha niyan para sa inyo." "OMG, Second Young Master, sobrang thoughtful mo. Ang special naman ng souvenir na to. I love it. Salamat, Second Young Master." "Second Young Master, pwede po bang pa-autograph sa coconut ko?" Ako rin. Actually, pwede ba sa katawan ko na lang kayo pumirma?" Habang pinapanood ng mga lalaking empleyado ang eksenang ito kung saan tila sinasamba si Lucian, hindi nila mapigil ang mapilang. "Hay, kung gwapo ka talaga, kahit pangit manamit, sapat na para mapasunod ang buong opisina, kahit pabuko lang ang dala." Habang nagmumuni-muni pa sila, ilan sa kanila ang napilitang lumapit, bitbit ang tig-iisang buko para magpapirma rin. Matapos niyang pagbigyan ng mga empleyado, binuksan ni Lucian ang pinto ng opisina ng kanyang kapatid at buong kasabikang sumigaw.
Kuya, nandito na ako. Isang araw na di tayo nagkikita, parang 3 taglagas na ang lumipas. At ngayon, higit pa sa 3 taglagas ang lumipas. Sobrang miss na kita na, Sa sumunod na segundo, malinaw niyang nasal ayan ang kanyang kapatid na nakaupo sa harap ng desk. Napahinto si Lucian, tila natulala, bago biglang tinakpan ang kanyang mga mata at napasigaw. Diyos ko, ano tong nakita ko? Anong suot ng kuya ko? Anong klaseng kombinasyon yan? Akala niya, ang sapphire blue na suot ng huli nilang pagkikita ay ang pinakakababalaghan na nakita niya mula kay Lucas. Pero ngayon, nakasuot ito ng pula, oh Diyos ko, pula. Sumusumpa siya na sa buong buhay ng kuya niya, ni minsan ay hindi ito nagsuot ng ganong kulay. At kahit hindi na siya magtanong, alam na niya agad kung kanino galing ang ideyang iyon. Habang pilit niyang binubuo ang sarili mula sa pagka-shock, napatingin siya sa tabi, at muntik na namang atakihin nang makita si Little Treasure na nakahiga sa windowsill, suot ang kaparehong kulay. Hindi ko kaya, kakabalik ko lang tapos ganyan agad ang sumalubong sa akin. Pakihanap na ang private jet, gusto ko nang bumalik sa isla ng pag-iisa sa Northern Hemisphere. Nang sa wakas ay nakarecover siya, agad siyang naging usisero. Lumapit siya sa kuya niya at palihim na hinipo ang pulang shirt nito. Si sister-in-law ba ang pumili nito? Mukhang habang wala ako, ang laki ng progress niyo Tama, narinig ko na nagsalita na raw si Baby Little Treasure kaya agad akong lumipad pabalik. Totoo ba, muli na siyang nakakapagsalita. Ni hindi na siya naghintay ng sagot, tumakbo agad siya kay Little Treasure at halos maglamang. Baby, dali, tawagin mo na si second uncle. Dali, para marinig ang boses mo, iniwan ko pa lahat ng hot girls para lang makabalik agad. Tumingin si Little Treasure kay Lucian na para bang isa itong baliw, tapos kinuha ang writing board at nagsulat. Sumilip si Lucian at nakita ang tanong na nakasulat. Ako ba ang paboritong baby ni Tita Luna? Napakunot-noo si Lucian sa tanong, pero agad ding sumagot. Ano pa bang tanong yan? Siyempre ikaw. Kumikinang ang mga mata ni Baby Little Treasure at muling nagsulat. Bakit hindi pa ako sinusundo ni Tita Luna? Tumingin si Lucas sa dalawa mula sa kanyang desk, at sa unang pagkakataon, kusang nagbigay ng paliwanag kay Lucian. Simula ngayon, sa bahay ni Luna naman ninirahan si Little Treasure. Pero may kailangan lang siyang asikasuhin ngayon kaya pansamantala kong inaalagaan ang bata. Agad na intindihan ni Lucian ang sitwasyon. Little Treasure, huwag ka munang malungkot. Baka nagtatrabaho lang si Tita Luna ng sobra para mas maaga kanyang makuha, okay? Pero ang isinulat muli ni Little Bun. Mas mahalaga ba ang trabaho kaysa sa akin? Napakamot ng ulo si Lucian at sumagot. Syempre mas mahalaga ka. Muling sumulat si Little Bun. Bakit hindi pa rin ako sinusundo ni Tita Luna? Napabuntong hininga si Lucian. Wait lang, bumalik na naman tayo sa unang tanong. Nang makita ni Lucas na si Little Treasure na ang sumasikal, ay kumukuha ng atensyon ni Lucian, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, makakapagtrabaho na siya ng tahimik. Makalipas ang ilang sandali, habang si Lucian ay sunod-sunod na tinatagtad ng tanong ni Little Treasure gamit ang writing board, napasigaw ito ng pagod. Little Treasure, maawa ka. Tama na ang mga tanong, please. Maawa raw kay Lucian na sobrang galing manuyo pero halos wala ng laban pagdating sa psychological attack ni Baby Bun. Tumingin siya sa kuya niyang abalang-abala pa rin sa pagtatrabaho na parang walang naririnig, at doon niya napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit tinulungan siya nitong ipaliwanag ang sitwasyon. Pinaasa siya. Akala niya out of brotherly love, yun pala sinabihan lang siya para siya ang samalo ng stress. Sa huli, si Lucian na masiglang pumasok sa opisina suot ang floral shirt at hula skirt ay natagpuang bagsak sa sofa, lupaypay. Itinaas niya ang isang kamay at mahinang umungol. Sister-in-law, bumalik ka na please. Kabanata 263. Sa mga oras ding iyon, habang abalang namimili kasama si Harry, biglang napahatsing si Luna ng sunod-sunod. Ma'am, sino kaya ang miss na miss ako? Bagamat naging maayos ang buong araw nila, pagdating ng hapon ay halos gabi na rin sila natapos. Agad na kinuha ni Harry ang mga bitbit na bag mula kay Luna. Boss, umuwi ka na at magpahinga. Ako na ang bahala sa natitira. Tiningnan ni Luna ang oras sa kanyang phone at naalala ang Little Bun, baka sabik na itong naghihintay sa kanya. Kaya naman tumanggo siya. Okay, basta tawagan mo ko kung may kailangan ka, ha? Huwag mong tiisin mag-isa. Ma'am, naiintindihan ko. Sige, maunan ako. Mag-ingat ka sa daan. Kumaway si Luna at paalala pa nito. Ay oo nga pala, huwag mong kalimutang i-lock ang pinto sa gabi, at siguraduhin nakasara ang mga bintana. Napatawa si Harry. Pakiramdam niya, parang hindi boss ang tingin sa kanya ni Luna kundi parang isa siyang babaeng inaalagaan. Matapos magpaalam kay Harry, dali-daling nagtungo si Luna sa Ford Corporation para sunduin si Little Treasure. Habang iniisip niyang malapit na niyang makita ang Little Bun, unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Parang nawala lahat ng pagod niya sa buong araw. Habang gumagaan ang loob ni Luna, kabaligtaran naman ang nangyayari sa loob ng opisina ng CEO. Si Lucas at si Lucian ay parehong nasa bingit na ng mental breakdown. Nakabulagta si Lucian sa sofa na parang tuyong isda, habang si Little Treasure ay matigas ang loob na muling iniangat ang writing board, pinipilit siyang sagutin ang tanong. Diyos ko, bigla kong naisip na, mas mabuti pa yatang hindi pa rin nagsasalita si Little Treasure. Hindi pa man nagsasalita, pahirap na.
Paano pa kaya kung may boses na? Napakunot noo si Lucas habang abala sa mga papel, kitang-kita ang pagod. Hindi niya ito pwedeng pag-alitan, lalo na't si Luna ang una talagang magwawala kung mangyari yun. Buti na lang at dumating si Lucian. Kung siya lang mag-isa ngayon, siguradong sumuko na siya. Bigla, kinuha ni Lucian ang salamin at seryosong humarap kay Little Treasure. Baby, please, tama na ang mga tanong. Heto, salamin, sabihin mo sa sarili mong ito ay magic mirror. Tanungin mo na lang siya kung mahal ka talaga ni Tita Luna. Please, huwag mo na akong tanungin. Tiningnan ni Little Treasure ang salamin sa kamay ni Lucian, at walang kabog-abog na itinapon ito. Pagkatapos, iniangat muli ang writing board. Bakit hindi pa rin ako sinusundo ni Tita Luna? Halos maiyak na si Lucian. Tinapan niya ang tainga at ang mga mata na halos tumalon sa inis. Baby, tingnan mo na lang ulit sa bintana, baka nandoon na siya. Kumurap si Little Treasure, sandaling nag-alinlangan, pero sakay binaba ang board at dali-daling tumakbo papunta sa bintana. Yes, tagumpay. Palihim na sumilip si Lucian at nagplano na sanang tumakas. Pero bigla, nakita niyang itinapon ni Little Treasure ang telescope pati ang writing board, at parang maliit na rocket na tumakbo paalis, dirdiretso sa pintuan. Napataas ang kilay ni Lucian, lumapit sa bintana at sumilip. At ayun na nga, isang babaeng anino ang nakita niya. Aba, ayan na si sister-in-law. Sa wakas. Sa labas ng opisina ng CEO, ang mga empleyado na abalang nagtatrabaho ay nabigla nang bumukas ang pinto. Kasunod nito, ang munting si Little Master ay nakita nilang tumatakbo palabas ng opisina gamit ang maiikli niyang paa, diretso sa elevator. Lumabas si Little Master. Maraming empleyado na hindi pa nakakakita sa kanya noon ay napanganga sa pagkagulat. Akala mo'y nakatutok sa trabaho, pero ang totoo, sabik na makita ang maliit na glutinous rice ball sa personal. Nang makita nilang nakatayo si Little Treasure sa tapat ng elevator na halatang balisa, agad siyang nilapitan ng isang magandang babaeng empleyada at magiliw na nagtanong. Little Master, gusto mo bang bumaba o umakyat? Pindutin ko na para sa'yo. Kumunot ang noo ni Little Treasure habang iniisip, nasa baba na si Tita Luna, malamang naghihintay na rin siya ng elevator. Kung sumakay ako ngayon, baka magkasalisi pa kami. Ma'am, kahit na sabik na ako, mas mabuting maghintay na lang ako rito. Kaya't hindi siya nagsalita, tahimik lang siyang naghintay sa harap ng elevator. Nasa isip lang niya si Tita Luna, kaya hindi man lang niya napansin ang babaeng empleyada sa tabi niya, lalong hindi niya narinig ang tanong nito. Napahiya ang magandang empleyada nang mapansing binabaliwala siya ng Little Master. Kahit medyo masama ang loob niya, hindi siya naglakas loob na inisin ang batang ito, kaya umatras na lang siya at hindi na muling nang ahas lumapit. Sa kabilang banda, may ilang babaeng empleyada sa tapat na pinipigilan ang tawa. Nakakatawa, pati bata gusto niyang gamitin para makalapit sa boss. Akala kasi niya, dahil medyo maganda siya may laban siya. Hindi nga siya tinitingnan ni CEO Ford. Ngayon, pati kay Little Master sumusubok. Hindi niya alam, mas mahirap pa yatang mapasama sa loob ni Little Master kaysa kay CEO mismo. Tama, narinig ko noon, maraming anak mayaman na babae ang sinubukang makipag-close kay Little Master para lang magkaroon ng chance maging First Lady ng Ford family, pero lahat sila, umuwing luhaan. At hindi lang basta-basta, may kasunod pang warning mula mismo sa Ford family. Ngayon ko lang naalala, kamusta na kaya ang relasyon ng future lady boss, yung sinasabi nilang legendary, and ni Little Master. Sa totoo lang, kahit marunong ka sa lalaki, hindi ibig sabihin na madali ka nang magugustuhan ng bata. Oo nga, lalo na ang mga bata, madalas ayaw talaga nila sa mga stepmother. Malay mo, hindi pa pala talaga si future lady boss yun. Samantala, nakatayo lang si Little Treasure sa tapat ng elevator. Hindi umaakyat, hindi rin bumababa. Expressionless, tulad ng dati. Dahil napahiya na si Mary kanina, wala nang may lakas ng loob na lapitan pa si Little Master. Hanggang tingin na lang sila sa kanya, habang lalo't lalo pang lumalalim ang kanilang kuryosidad. Anong ginagawa ni Little Master? Halos isang oras na siyang nakatayo riyan Ewan, hindi ko na rin maintindihan. Puff, kilala mo naman si CEO Ford, unpredictable. Hindi na nakakagulat na ganun din si Little Master. Parang hindi mo rin talaga mabasa. Sa gitna ng tensyon at tahimik na pag-aabang, biglang tumunog ang elevator. Ting! Bumukas ang pinto. Nagliwanag agad ang mata ni Little Treasure mula sa dating poker face niyang expressionless. May lumabas mula sa elevator. Pero pagkapansin niya kung sino yon, biglang dumilim ang mukha ng bata. Little Master, may, kailangan ka ba? Tanong ng lalaking empleyado na kakalabas lang ng elevator. Bahagya siyang nanginig dahil sa matalim na tingin ng Little Master. Ano na naman kayang kasalanan ko sa batang ito? Hindi sumagot si Little Treasure. Napasimangot lang ito at nanatiling nakataas ang kilay. Ang lamig ng aura niya. Copy ang kopya sa ama niyang si Lucas Ford. Nag-aalalang tumayo sa gilid ang lalaki. Hindi niya alam kung aalis ba siya o mananatili, lalo't hindi siya kinakausap ng Little Master. Napalunok siya habang pinagpapawisan ng malamig. Habang lumilipas ang oras, lalong halatang nalulungkot si Little Treasure. Lahat ng tao sa paligid ay tahimik at nagkakatinginan. Parang may bamigat sa opisina. Takot silang baka madamay sila sa bad mood ng Little Master. Hanggang sa, ding. Muling tumunog ang elevator. Bumukas ang pinto. Isang babaeng may mahabang buhok, nakadilaw na blouse, at may suot na face mask ang lumabas.
Kabanata 264. Paglabas ng babaeng nakamask mula sa elevator, ang hindi mabasang Little Master ay biglang naging parang tagsibol na puno ng namumulaklak na pink na bulaklak. Bigla siyang ngumiti, iniunat ang kanyang maliliit na braso pataas, tumangalan ng napaka-cute at humihingi ng yakap. Nang makita ng mga empleyado ang biglaang pagbabagong ito, napatulala na lang silang lahat at wala ni isang makaimik. Lalakad na sana si Luna paaban pagkalabas ng elevator, ngunit nagulat siya nang mapansing may isang super cute na little bun na naghihintay sa kanya. Siyempre, hindi niya napigilan ang sarili. Agad siyang yumuko at binuhat ang bata, tapos ay hinalikan nito sa pisngi kahit may mask pa siya. Darling, hinintay mo talaga ako dito. Yamakap si Little Treasure sa leeg ni Tita Luna, dahan-daang inaamoy ang pamilyar at nakaka-relax na amoy nito habang namumula ang kanyang pisngi. Pinipigilan niyang ngumiti, pero mahigpit ang yakap niya at tumango siyang parang isang masonereng kuting. Lahat ng empleyado ay nanatiling nakatulala pa rin. Masasabi mo na lang na parang sumabog ang plot twist, ni hindi sila makahabol sa nangyayari. Niyakap ni Luna ng mahigpit ang little bun at bulong niya. Busy pa ba ang daddy mo? Puntahan natin siya, ha? Nandito na siya, kaya hindi naman tamang isama lang basta si Little Treasure at umalis. Pakiramdam niya, dapat pa rin siyang magpakita sa ama nito. Kahit gustong-gusto ng little bun na isama na siya ni Tita Luna palayo at wag nang bumalik, hindi siya kailanman patutol sa gusto nito. Kaya, masunurin ulit siyang tumango. Basta si Tita Luna ang nagsabi, tama agad yun. Ngumiti si Luna at hinaplos ang ulo ng little bun habang naglakad papunta sa opisina ng CEO. Habang naglalakad, napansin niyang maraming tao ang nakatitig sa kanila kaya taos-pusong nagpapasalamat siya na naisipan niyang magmask kanina. At pagkapasok pa lang nilang dalawa, agad sumabog sa likod nila ang tsismisan. Diyos ko, ang cute sobra ni Little Master. Akala ko cool lang talaga si Little Master, parang si CEO Ford. Pero yung ngiti niya at pag-abot ng kamay para sa yakap, grabe, tunaw ang puso ko. Kung may anak akong ganyan ka-adorable, kahit bituin pa ang gusto niya, bubunutin ko talaga sa langit. Hay nako, gising. Tingnan mo nga yung itsura mo sa salamin. May chance ba talagang may lahi kayo na ganun kagande? Sino kaya yung babaeng nakamask? Siya rin ba yung dumalaw sa company last time? Sa katawan at buhok, mukhang siya nga. Pero kung sino talaga siya, wala pa rin tayong idea. Hay, ang lungkot naman. Mukhang siya na talaga ang opisyal na lady boss. Kahanga-hanga, na-charm pa niya si Little Master. Sa isang sulok, may isang mas batang babae na mahiyain pero nagtaas ng kamay. May naisip lang akong biglaan, pwede kayang siya mismo ang biological mother ni Little Master. Kasi grabe yung lapit niya sa kanya. Hindi mukhang basta lang close, Sa isang iglap, parang nagbukas ng kahon ng mga tanong ang sinabi niya. Biglang naging mas intense pa ang usapan ng lahat. Samantala, sa loob ng opisina. Habang buhat pa rin ni Luna ang little bun at papasok, napahinto siya sa gulat. Sa may sofa, nakita niya si Lucian na nakasuot ng Hawaiian shirt, parang galing summer party. Napatingin siya dito ng parang na-trauma ang mata. Pareho sila ng reaksyon ni Lucian noon nang makita niya ang kapatid niyang nakapulang suit. Oh my God, second young master, nandito ka na. Kailan ka pa bumalik? Grabe, anong suot mo? Mabubulag na ko. Kahit alam mong gwapo ka, huwag mo namang subukan ang mga limitasyon ng fashion. Teka lang, bakit parang wala kang kaluluwa? Sobra bang dami ng hot girls sa isla? Habang sinasabi yun ni Luna, agad niyang tinakpan ang mga tainga ng little bun para hindi ito maapektuhan ng masasamang impluensya. Pagkakita sa pagdating ni Luna, agad na tumayo si Lucian at tumingin sa little bun ng may galit. Galit siyang nagreklamo. Ikaw pa ang may ganang magtanong. Dapat tanungin mo ang little bun mo. Tanungin mo kung paano niya ako pinahirapan kanina. Kumikindat-kindat lang ang little bun, at sa kanyang malalaking inosenteng mata ay puro kawalang malay ang mababasa. Tiningnan ni Luna si Lucian, tapos si Little Treasure, at obvious na mas pinaniwalaan niya ang little bun. Tigilan mo nga yan kung ano-anong sinasabi mo. Anong kinalaman ng darling ko dyan? Napabuntong hininga si Lucian sa inis, lalo na't nakita niyang ang isang devil child ay mukhang anghel pa rin sa paningin ni Luna. Hoy, ikaw na munting dumanito, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. I-reveal ko na ang tunay mong anyo. Mabilis na pinulot ni Lucian ang writing board na kanina pa nakatapon sa sahig na walang kaarte-arte lang na binitiwan ni Little Treasure at isinuksok ito sa mga kamay ni Luna. Oh, tingnan mo to. Basahin mo. Kung hindi ka pa rin maniwala pagkatapos nito, tanungin mo ang kuya ko. Maghapon kaming halos mabaliw sa tanong niya. Napatingin si Luna kay Lucas na nakaupo sa harap ng desk at totoo nga, mukhang pagod na pagod ito. Pagkatapos, may bahid ng hinalang tinaas niya ang writing board para tingnan kung ano ang nakasulat. Pagkakita ni Little Treasure na hawak ni Luna ang writing board niya, halos maiyak na siya sa nerbiyos. Gusto niya itong agawin, pero huli na, nakita na ni Luna ang nakasulat sa board, dahil pabirong pinahihit lang niya iyon at lumantad ang mga salita. Ayaw na ba sa akin ni Tita Luna? Bakit hindi pa niya ako sinusundo? Kailan matatapos si Tita Luna sa trabaho? Ayoko, baka maistorbo ko si Tita Luna. Mahal ba talaga ako ni Tita Luna? Bigla na lang kayang hindi na ako gustuhin ni Tita Luna. Hindi pa rin ako sinusundo ni Tita Luna, baka may ibang bata na siyang gusto. Mamahalin ba ako ni Tita Luna habang buhay? Ako ba ang paboritong baby ni Tita Luna? Napatulala si Luna. Hindi niya inakalang ganito pala maglabas ng damdamin si Little Treasure.
Tuluyang natigilan si Luna habang hawak ang board, hindi makakilos sa pagkagulat. Sanay siyang simple at diretsuhan lang kung magsulat ang Little Bun, pero ngayon lang siya nakakita ng ganito kahabang sulat. Puno ang buong board, at lahat, tungkol sa kanya. Puro, Tita Luna, mula umpisa hanggang dulo. Habang iniisip kung gaano kalala ang naging tanong ng tanong ni Little Treasure kina Lucas at Lucian buong hapon, halos matawa si Luna. Pero higit pa riyan, may mainit na pakiramdam na bumalat sa puso niya. Para bang may malalambot na alon na dahan-daang yakap sa kaluluwa niya at hindi niya maipaliwanag ang pagkalambot ng puso niya sa sandaling iyon. Lumuhad si Luna sa harap ng Little Bun at niyakap ito ng mahigpit. Oh, Little Bun, my Little Bun, bakit ka ba sobrang cute? Mahal na mahal ka ni Tita Luna. Hindi ka basta-basta titigilan ni Tita Luna, at wala nang ibang batang makakapalit sa'yo. Habang buhay kang mamahalin ni Tita Luna. Ikaw ang paboritong baby ni Tita Luna. Hindi ka kailanman iiwan ni Tita Luna. Si Little Treasure, na kanina'y parang nawalan na ng pag-asa, ay biglang sumaya. Parang may invisible wings na lumitaw sa likod niya at masiglang sumayaw sa ere. Samantala, hindi makapagsalita si Lucas. Ang anak niya, narinig na naman ang mga matatamis na salita na pinapangarap pa lang niyang marinig at ngayon, sunod-sunod pa. At si Lucian, na bigong ibunyag ang kasamaan ng Little Bun, ay mukhang malungkot habang nanlalambot ang suot niyang hula skirt. Grabe kayo, wala kayong awa. Hindi pa ba sapat na pinahirapan na siya ng malaki bun, ngayon pati yung maliit na bun ay pinahihirapan din siya. Ang tangi niyang konsolasyon ay, ayos lang, kahit papaano, kahit ang kuya niya ay nadamay rin sa torture ngayong araw. Kabanata 265. Second Young Master, bakit ang bilis mo namang bumalik? Akala ko ba 3 months kang mawawala sa paglalakbay? Tumaas ang kilay ni Luna habang nagtatanong. Hinawakan ni Lucian ang kanyang baba sabay irap. Siyempre, nag-aalala ako sa inyo kaya nilakbay ko ang napakalayong distansya pabalik dito. At ang ganti nyo, walang awang salaitan nyo akong pinahirapan pagkadating ko. Napatawa si Luna, pero halatang hindi siya naniniwala. Nang makita ni Lucian na hindi siya pinapaniwalaan, hindi na niya kinaya. Kumampay pa ang magulo niyang buhok habang nagrereklamo. Fine, sa totoo lang, nakakabaliw doon sa isla. Masarap sa simula, pero pag tumagal, parang mababaliw na ako. Ang ligaw kong kaluluwa ay para pa rin talaga sa gulo at ingay ng syudad, at sa mga hot girls ng bansa natin. Walang masabi si Luna, sa totoo lang, in-expect na rin naman niyang ito ang tunay na dahilan. Mabilis na bumalik ang sigla ni Lucian. Kumislap ang mga mata niya habang nagsabi. Ngayong gabi, may welcome home party ako. Inaya ako ng mga kaibigan ko. Kayo ni bro, gusto niyo bang sumama at mag-enjoy? Yamakap si Luna kay Little Treasure at walang alinlangang tumanggi. No thanks, kailangan ko paalagaan ang bata. Mabilis ang sagot ni Lucian. E di isama mo na rin yung bata. Tiningnan siya ni Luna ng matalim at hindi na napigil ang sumagot. Ikaw, Lucian Ford, nagsisimula ka na namang magkalat. Mukhang nakalimutan na niya ang nangyari noong siya mismo ang nagdala kay Little Treasure sa bar at muntik pa itong mawala. Napaatras si Lucian, sabay mahinang bulong. Little Luna, yung tono mo, parang si sister-in-law na talaga. Ako, daw, nako, obvious naman kung bakit siya galit, dahil sa kanya rin iyon. Nang makita niyang seryoso na si Luna sa galit, agad siyang nag-explain. Hindi sa bar ang party ngayon, sa villa ko lang. Close friends lang din ang Anden, hindi sila magwawala. Bahagyang lumambat ang ekspresyon ni Luna, pero hindi pa rin siya nagdesisyong sumama. Huwag mo akong tanungin mo ang kuya mo. Siya ang susundin ko. Napasimangot si Lucian. Bakit? Bakit siya ang sinusunod mo at hindi ako? Tumaas ang kilay ni Luna sabay sagot. Obvious naman, siya ang boss ko. Boss mo rin naman ako ah. At boss din siya ng boss ko. Hindi na makapalag si Lucian. Pinahihirapan na naman nila ako. Sa huli, mapait siyang tumingin kay Lucas na mula kanina ay tahimik lang. Bro, ikaw na nga ang magdesisyon. Tumingin si Lucas kay Luna at kalmadong nagsabi. Wala akong opinyon, ikaw ang magdesisyon. Halata namang ang ibig sabihin niya ay, susunod ako sa asawa ko. Kaya wala nang nagawa si Lucian kundi muling lumingon kay Luna. Kumamo ng ulo si Luna at nagsabing. Tanungin na lang natin si Little Treasure. Gusto mo bang maglaro, darling? Ipinahiwatig niya na kung anong sabihin ng Little Bun, yun ang susundin niya. Napakalinaw ng hierarchy. At obvious na ayaw ni Little Treasure pumunta. Gusto lang niyang makasama si Tita Luna nang sila lang. Pero, nang magtagpo ang tingin nila ng ama niya, naalala niya ang malaki niyang plano para sa hinaharap, para sa mga araw na darating. Tahimik na tumago si Little Treasure, halatang labag sa kalooban, pero nagkunwaring gusto niyang sumama. Pinipigilan ang luha, para lang bigyan ng pagkakataon si Daddy at Tita Luna. Pagkakita ni Luna na gusto ng Little Bun, agad siyang tumango. Okay then, sasama kami. Ma'am, sagot ni Lucas, na malinaw na hindi na magpapaiwan. Tumayo si Lucian na parang gutay-gutay at biglang nagdeklara. Para sa paghahanap ng taong tunay kong mamahalin, sa pamamaalam sa pagiging single, ako'y hopeless romantic at walang kaluluwa, sinasaktan niyo ako. At nag-walkout habang umaawit, dala ang pait ng di makatarungang pagtrato. Bago pa siya tuluyang mawala, hindi niya nakalimutang abutan sina Luna at Little Treasure ng tigisang buko. Souvenir daw mula sa isla. Yamakap si Luna sa buko habang napapangiwi.
Big Boss, uuwi muna ako sa apartment para magpalit. Susunod na lang kami sa bahay ni Second Young Master, okay? Okay, see you. Simple lang ang sagot ni Lucas. Kung alam lang nito kung anong isusuot niya pag uwi nila. Siguradong hindi na ito basta-basta magpapasunod sa kanya. Sa Pearl River Hotel. Pagka-uwi nila sa apartment, bahagyang naging balisa si Luna. Alam niyang malamang ay maraming kakilala nila sa loob ng showbiz circle ang pupunta sa party ni Lucian, lalo na't si Lucas rin ang boss ng Glory World. Malamang pati ang mga kilala ni Lucas ay andin din. Sa totoo lang, mukhang magiging mini entertainment industry reunion ito. Kung siya lang mag-isa ang pupunta, ayos lang. Sa paningin ng iba, isa lang siyang artista na personal na ni-recruit ni Lucian, kaya normal lang kung pupunta siya para sumuporta. Pero ngayon kasama pa niya si Little Treasure, at pati si Lucas ay pupunta, kapag nagsama-sama silang tatlo. Parang may mali. Parang may pinaplano si Lucian. Lintik na Lucian Ford, naloko na naman ako. At oo nga, niloko na naman nga siya. Patay, naloko na naman ako sa simpleng strategy ni Lucian. Imposible yun. Biglang kumislap ang mata ni Luna at may naisip. Little Treasure, magme-makeup muna si tita at magpapalit ng damit. Medyo matatagalan ako, okay lang. Tumanggo lang si Little Treasure nang walang reklamo at tumakbo palabas para maghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Luna na naka-black leather motorcycle jacket, washed-out ripped jeans, at black riveted Doc Martens. Magulo at maikling buhok, may pilyang ngiti at isang walking heartthrob. Isang bad boy na kayang paibigan ng kahit sinong babae sa isang sulyap. Napalingon agad si Little Treasure na tahimik lang nakaupo sa sofa. Kumurap ulit. Kahit sobrang nagiba si Tita Luna ng anyo, agad pa rin siyang nakilala ng Little Bun. Pero may halong pagtataka ang kanyang tingin habang paikot-ikot siyang naglakad sa paligid ni Luna, all fired up. Sa huli, kinuha niya ang writing board at maingat na nagsulat. Tito, Luna. Nang mabasa ni Luna ang isinulat ng Little Bun, dumilim ang tingin niya. Hindi, Brother Luyan. Matagal na niyang gustong itama ito. Hindi niya alam kung sinong nagturo kay Little Treasure na tawagin siyang Tia, pero pakiramdam niya, ang tanda niya pakinggan. Obvious naman na sister lang dapat siya, hindi tita. Pero kung tatawagan siyang sister, parang may hierarchy issue lalo na't si Lucas ay mas matanda sa kanya, at mas dominant. Mukhang hindi na kailangan hulaan kung sino ang nagturo kay Little Treasure ng tita. Pero ngayon, dahil nagbihis siya ng ganito, pwede muna siyang magpanggap na bata ulit. Muli siyang naging rebellious youth. Little Bun, gwapo ba ako? Sabay ayos ni Luna sa buhok at pakipot na pose. Tumanggo agad si Little Treasure at buong suporta niyang isinulat sa board ng malaki. Gwapo. Pagsapit ng gabi. Sa Platinum Palace, Villa No. 7. Katabi lang ng bahay ni Lucian ang villa ni Lucas. Sa harap ng bahay, sunod-sunod ang mga nakapilang mamahaling sasakyan na parang car show na sa dami ng mga luxury brands. Bumababa ang mga gwapo't magagandang binata at dalaga mula sa kotse, nagtatawanan habang pumapasok. Sa loob ng villa, malakas ang music, maliwanag ang mga ilaw, at punong-puno ng energy. Halatang nagsisimula na ang kasiyahan. Hindi naman nagsinungaling si Lucian. Lahat ng imbitado ngayon ay mga close friends nila, mga kilala na talaga. Marami ang mag-partner, may mga kasal na, at may ilan ding may dalang mga anak. Technically, tinawag na party, pero sa totoo lang, para lang itong reunion ng magkakaibigan kaya hindi ito magiging wild o out of control. Pero syempre, kahit gaano pa ka-intimate ang gathering, palaging may ilang tao ang may dalang sariling agenda. At hindi nga nagtagal. Lumapit agad ang ilang beauties kay Lucian at agad na nagtanong. Second Young Master, di ba sabi mo darating ang kapatid mo ngayong gabi? Nasaan na siya? Totoo ba yun? Talagang darating si CEO Ford. Pero ang alam ko, sobrang busy siya lately ah. Kabanata 266. Magkatabi lang sina CEO Ford at Second Young Master, kaya hindi na dapat siya matagalan. Malamang pupunta rin siya bilang paggalang sa Second Young Master. Tama ba, Second Young Master? Second Young Master, darating ba ang kapatid mo o hindi? Sabihin mo na sa amin. Napapaligiran ng grupo ng mga tao, napailing si Lucian at umirap. Andito ba kayo para sa akin o para sa kapatid ko? O syempre para sa'yo, ang tagal mong nawala, sabik na kami sa'yo. Nanigas ang gwapong mukha ni Lucian. Mas peke pa kayo sa plastic. Para hindi siya ikumpara sa nakakaakit na pulang suot ng kuya niya, sinadyang magsuot si Lucian ng sobrang matingkad na kulay pink, parang strawberry-flavored candy na gusto mong tikman. Habang nagrereklamo siya tungkol sa mga babaeng nagsisidatingan na umaasang makascore ng love life, lahat ng magagandang babae ay nagsiksikan sa tabi niya at pansamantalang nakalimutang may Lucas Ford pa pala. Second Young Master, sobrang boring nung wala ka. Lahat kami excited sa pagbalik mo. Second Young Master, ang lakas ng dating ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo, ang gwapo mo. Paano kapag mamwapo after ilang araw na di ka namin nakita? Dahil sa dami ng papuri, unti-unting gamaan ang pakiramdam ni Lucian. Ngunit bago pa tuluyang bumungad ang ngiti sa gwapo niyang mukha, isang serye ng tili ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan. Si CEO Ford. Master Lucas, totoo ngang dumating ka. Oh my God, naka-red siyang Master Lucas ngayon. Hawakan niyo ako, mahihimatay nako. Natahimik si Lucian, muling binalot ng kawalan ng katarungan. Napakasama ng mundong to, nasaan na ang liwanag at hustisya?
Dahil ba sa sobrang gwapo niya kaya nagsawa na ang lahat sa ganda? Mukhang kailangan na niyang mag-iba ng diskarte. Una, kailangan maging cool muna siya sa lahat ng tao ng ilang araw, tapos bigla siyang magiging ultra-flirtatious. Boom! Siguradong pasabog. Habang iniisip niya ang bagong plano, nakita niyang papalapit si Lucas na cool, para bang may sarili itong malamig na hangin na sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa isang iglap, tinapon ni Lucian ang plano niya sa hangin at nagdesisyong ipagpatuloy na lang ang pagbebenta ng kanyang God-given looks. Kalimutan na ang challenge na yon. Walang pakialam sa mga tinging halos sumusunog sa paligid, dumiretso si Lucas kay Lucian at naupo sa tabi nito bago nagtanong, nasaan si Luna? Hindi nakaimik si Lucian. Heist, ang una niyang hinanap ay ang asawa niya kaagad. Hindi pa siya dumarating. Sagot ni Lucian, napataas ang tono. Si Lucas ay hindi basta-basta pwedeng lapitan. Kaya kahit nanginginig sa kilig ang mga dalagang naroon, walang may lakas ng loob na basta lumapit. Hanggang tingin at chismis lang sila mula sa malayo. Siyempre, meron pa ring ilan na mas matapang. Sa gitna ng crowd, isang babae na naka-red dress ang lumapit at may hawak na wine glass. Mr. Ford, ang tagal nating di nagkita. Tiningnan siya ni Lucas, isang malamig na titig na may kasamang bahid ng iritasyon sa ilalim ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinilingon niya ang tingin kay Lucian. Sa titig ng kapatid niya, muntik nang mabulunan si Lucian sa iniinom niyang alak. Patay, Diyos ko, bakit nandito ang babaeng yun? Hindi ba't si Molly Smith ito, isa sa mga paboritong kandidata ng mga magulang nila para maging asawa ni Lucas? Kilala rin bilang Imperial City's #1 socialite at pinakabentang-bentang chismis noon bilang pinakamalamang na maging bagong asawa ni Lucas Ford. Hindi inakala ni Lucian na pupunta si Molly ngayong gabi. Bigla na lang siyang parang binagsakan ng langit at lupa. Wala akong kasalanan dito ah. Hindi ko naman siya inimbitahan. Reklamo niya sa sarili habang parang namimilipit na sa stress. Habang pinuproblema niya ang sitwasyon, iginala niya ang paningin sa crowd at mas lalo siyang natulala. Grabe, anong meron? Napansin niyang kalahati ng mga babaeng todo ang ayos ngayong gabi ay palihim na sumisilip kay Lucas. At ang mas nakakaloka, marami sa kanila ay nasa matchmaking list ng mga magulang nila. Kahit hindi niya direktang inimbitahan ang mga ito, hindi rin naman niya mapigil ang magsama ng mga girlfriends ang ibang bisita. Close friends niya lahat ng nandoon, kaya hindi naman niya sila pwedeng pagbawalang magsama ng kaibigan para makiparty. Kung tutusin, kung may dapat sisihin sa mga uninvited na bisita, walang iba kundi ang kuya niya. Kasi naman, sa hitsura nito, talagang ina-attract ang lahat ng bubuyog at paro-paro. Nagtagal lang ng ilang segundo ang palitan ng tingin ni na Lucas at Lucian, pero sa paningin ng iba, parang walang nagbago kay Lucas. Tiningnan lang nito ang babaeng nasa harapan at bahagyang tumango. Miss Smith, wala na siyang ibang sinabi. Ngunit para kay Molly, sapat na ang hindi siya binaliwala. Nakangiting ibinuka niya ang mga kamay na kanina'y nakakuyong sa kaba, at agad umupo sa tabi ni Lucas para makipag-usap. I'm really sorry tungkol sa nangyari noon. Ang sabi lang ng parents ko, pupunta kami para makilala ang ilang family friends, pero sino bang mag-aakala, Mr. Ford, hindi ka naman siguro nagtanim ng sama ng loob, di ba? Noong huli nilang pagkikita, nagpunta si Lucas sa bagong bukas na Villa Resort ng kumpanya nila para mag-inspection. Kasama doon sina Lawrence Ford at Cassandra Ashbourne, na nagpanggap lang na nagbabakasyon. Kasama rin nila ang mga matatanda sa pamilya Smith at si Molly. Bilang host ng resort at nakababatang miyembro ng pamilya, natural lang na si Lucas ang mag-asikaso sa kanila. Doon niya unang nakita si Molly. Pero malinaw na ang bakasyon na iyon ay isang setup. Plano ng mga magulang nila na paglapitin sila ni Molly. Pagkatapos ng maikling meet and greet, gusto nilang hayaang magka-developan ang dalawa habang nag-e-enjoy sa villa. Ang hindi nila inaasahan, nakisalo lang si Lucas sa kalahating oras na pagkain at agad umalis dahil sa emergency sa trabaho. Walang emosyon na sagot ni Lucas, walang problema. Kung hindi dahil sa muling pagkikita nila ngayon, malamang matagal na niyang nakalimutan ang nangyaring yun. Laking ginhawa ni Molly at ngumiti ng magaan. Ay buti naman, akala ko kasi baka na-awkward ka pa rin. Sa totoo lang, pareho lang naman tayong clueless nung araw na yon, kaya gets ko kung ano yung naramdaman mo. Hindi binanggit ni Molly ang tungkol sa matchmaking, hindi rin siya nagpakita ng anumang pahiwatig ng pagkagusto kay Lucas. Bagkus, parang gusto niyang ipakita na pareho silang nabiktima sa sitwasyon. Sa ganitong paraan, kahit pa magpakita ng kaunting kabaitan si Lucas bilang gentleman, hindi siya lalabas na makapal o desperada. Magandang simula para sa isang casual na usapan. Habang tila nagkakasundo sina Molly at Lucas, hindi natuwa ang ibang mga babae sa party na nandoon para mapalapit sa CEO. Ano ba yan? Ngayon lang dumalo siyang Master Ford sa ganitong party, kin-order agad siya. Hay, ganyan talaga pag maganda ang family background. Lakas ng loob makipag-usap, grabe yung poise at grace niya, deserve talaga niya ang title na Imperial City's #1 socialite. #1 socialite, though. Ni hindi pa nga sila close niyang master, kinapalan agad ang mukha at tinabihan pa. Isang dinner lang yon pero umaasta na parang tinanggap na siya ng Ford family. Kabanata 267. Habang abala ang iba sa pakikipagkulitin at pakikipaglandian, si Lucian naman ay sobrang balisa. Malapit nang dumating si Little Luna, paano kung may makita itong hindi dapat makita? Bigla na lang siyang nawala sa mood makipag-flirt sa mga babae sa paligid. Lumapit siya ng maingat sa kanyang kapatid at mahinang bamulong. Bro, sa tingin mo, huwag na lang kaya natin papuntahin si sister-in-law.
Maghanap kaya tayo ng dahilan para sabihing huwag na siyang pumunta. Tahimik na pamitik ang mahahabang daliri ni Lucas sa sandalan ng upuan. Pagkaraan ng ilang segundo, tumugon ito. Malamang nasa daan na siya. Mamaya, ay message ko siya. Sasabihin kong dumiretso na lang siya sa bahay ko. Hindi siya pwedeng sumugal. Tumayo agad si Lucas, halatang handa nang umalis. Hindi malinaw kay Molly kung ano ang pinagbubulungan ng magkapatid, pero pagkatapos nyon, biglang tumayo si Lucas. Kahit pilit niyang itinatago ang disappointment, hindi niya napigilan ang lungkot at pagkailang habang ang mga matay may pakiusap. Mr. Ford, aalis ka na ba agad? Ayaw mo bang manatili pa kahit sandali? May emergency ba? At sa sinabi niyang iyon, biglang tumahimik ang paligid at napakunot ang noo ng lahat. Ha, aalis na agad si CEO Ford. Ni hindi pa nga siya tumagal ng 5 minuto. Para kay Lucian, nakakahiya ang sitwasyon. Sariling party niya, pero mismong kapatid niya ang gustong umalis agad. Pero kung tutusin, kasalanan din niya, hindi niya pinag-isipan ng maayos ang plano ngayong gabi. Ay grabe, baka nairita si Mr. Ford kay Molly kaya biglang gusto nang umalis. Most likely, alam niyo namang mahilig sa tahimik si CEO Ford. Tayong lahat, pinagmamasdan lang siya mula sa malayo, pero siya, ang kapal mukha, nilapitan pa talaga. Sayang, wala na tayong chance na titigan si CEO Ford buong gabi. Nakakainis talaga, porket may kaya, akala mo may karapatang umasta ng ganyan. Naririnig ni Molly ang usapan sa paligid, at lalo siyang nainis. Mga babaeng ito, puro kalokohan ang sinasabi. Hindi siya aalis dahil naiinis sa akin. Noong una pa lang silang nagkita, alam na niyang in love na siya at ngayon lang ulit niya ito nakita. Wala siyang balak palampasin ang pagkakataong ito. Siya si Molly Smith, ang prinsesa ng pamilyang Smith. Kahit sino pa ang tumabi sa Ford family, siya lang ang pinakabagay kay Lucas Ford. Sa buong Imperial City, siya lang ang karapat-dapat sa kanya. At bukod kay Lucas, wala na siyang ibang gusto. Simula pagkabata, basta gusto niya ang isang bagay, ginagawa niya ang lahat para makuha ito. At ngayon, hindi ito magiging iba. Sa totoo lang, tila may tadhana talaga sa pagitan nila. Kada rating lang niya galing abroad nang marinig niya mula sa kaibigan na may party si Lucian ngayong gabi at darating din si Lucas. Pagdating niya, una agad niyang nakita si Lucas. At ang pinaka nakakakilig sa lahat, nakasuot ito ng pulang tuxedo, katulad ng kulay ng suot niyang dress. Perfect match. Sobrang kinilig siya, parang matutunaw ang puso niya. Mas gwapo pa ito kaysa sa unang pagkikita nila. Ang lalaking ito, kailangan, makuha ko siya. Sa sobrang dami ng emosyon sa dibdib niya, muling bumalik ang kampiyansa ni Molly. Tuwid ang tindig, taas noo siyang sumunod kay Lucas, kahit pa naka-12 inch heels siya. Mr. Ford, hintayin mo ko, Kasama ng napakataas na takong at madulas na tiles sa may poolside, nadulas siya at nawalan ng balanse. Ramdam na niya ang biglang pagbaba ng katawan at alam niyang sa susunod na segundo, babagsak siya sa pool sa harap ng lahat. Ang mukha ni Molly ay napuno ng sindik at hiya. Alam niyang inaabangan ng lahat ang pagbagsak niya at pagtawanan siya. Hindi, huwag naman sana. Pumikit siya, halos mabaon sa kahihiyan, nang biglang may isang itim na anino ang dumaan na parang kidlat. Sa kabila ng payat nitong katawan, mahigpit siyang nalalayan sa baywang at mabilis siyang napalapit sa isang mainit at ligtas na yakap. Isang ikot ang ginawa ng taong iyon at naisalba siya mula sa pagbagsak sa tubig na parang eksena sa pelikula. Ilang metro ang layo, si Lucian ay napatulala sa nakita. Parang eksena mula sa isang romance novel na live action. Ang lalaki, na biglang dumating na parang anghel at nagsalba kay Molly. Nalaglag ang hawak niyang baso at namutla habang nauutol. Sister-in-law. Ang taong humawak sa baywang ni Molly at nagligtas sa kanya ay nakasuot ng itim na jacket, may bahagyang magulong buhok, at isang mukhang kayang akitin kahit lalaki o babae. Ngunit ang pinaka-hypnotic sa lahat ay ang kanyang mga mata. Maliwanag, bahagyang nakalaylay, may tamad na tikas na para bang walang anumang bagay ang kayang pumasok sa kanyang puso. Subalit kahit ganoon, kahit siya'y tila malupit, isa pa rin siyang charmer. Pero ang lalaking ito, para siyang masamang incubus na isinumpa para akitin ang mga mortal. Akala ni Molly ay tapos na siya ngayong gabi. Sa laki ng pride niya, hindi niya maisip kung anong kahihiyan ang sasapitin niya kung tuluyan siyang nahulog sa pool. Thank God, nakaligtas siya. Ang matatag na bisig na nakayakap sa kanyang baywang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sense of calm. Nang tumangala siya nang wala sa sarili, sinalubong siya ng isang pares ng nakakabighaning mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong nito, malamig pero maginoo. Hindi tulad ng ibang lalaking mananamantala sa ganitong pagkakataon, nang makabawi si Molly ng balanse, agad din niyang inalis ang kamay niya at umalis sa anumang posibleng physical contact. Hindi lang yun, inihatid pa siya palayo sa gilid ng pool, at siya mismo ang tumayo sa mapanganib na bahagi. Habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya, mabilis ang tibok ng puso ni Molly. Pilit niyang inayos ang sarili at nagpasalamat. Salamat, maraming salamat. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting parang alon na bumalot sa sikmura niya. Ikinararangal ko, sagot nito. Napansin niyang natanggal ang buckle ng kanyang heels dahil sa pagkakatwist kanina. Kaya't bago pa siya makagalaw, natural na yumuko ang lalaki at maingat na isinara ito pabalik. Pagkatapos, iniabot nito ang kamay niya. Namula si Molly, nanginginig pa ang kanyang mga daliri bago niya dahan-daang iniabot ang kamay niya sa kanya. Nang magtagpo ang mga palad nila, para bang may kuryenteng damaloy sa kanyang katawan. Pero maliban sa palad na humahawak sa kanya, hindi na siya muling hinawakan pa ng lalaki.
Dahan-dahan siyang inihatid nito sa isang upuan upang makaupo ng maayos. Ang lahat ng taong nakamasid sa eksena ay kanina pa abangers. Hinihintay nilang mapahiya si Molly sa harap ng lahat dahil sa pagbagsak sa tubig habang humahabol sa lalaki. Pero sinong mag-aakala na bigla na lang lilito ang isang taong tila galing sa kawalan? Napakabilis ng kilos nito na ni isa man sa kanila ay hindi napansin ang pagdating niya. Lahat ng babae na kanina pa reklamo ng reklamo ay ngayon nagliliyab ang pisngi sa kilig. Nagkakagulo na ang mga salita nila. Grabe, ang gwapo niya. Sino yun? Artistahin. Kilala ba siya sa circle? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Musician ng isang socialite na namumula habang nagpapakipot. Wala rin akong idea, pero ang galing niya. Yung galaw niya kanina, parang sa TV lang napapanood. Nakita na natin si Second Young Master at si CEO Ford, akala ko manhid na ko sa kabapuhan, pero bakit ganito? Parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya, ako rin, love at first sight na ba to? Anong gagawin natin? Sino siya? Kailan naging kaibigan ni Second Young Master ang ganyang lalaki? Ang disguise ni Luna ay napakahusay, kahit ang mga nakakakilala sa kanya, hindi siya agad nakilala. Siyempre, may ilang exceptions. Pagkadating pa lang niya, agad siyang nakilala ni Lucas. Pero si Lucian, walang kamalay-malay. Not until, nakita niya ang batang si Little Treasure na tahimik na nakasunod sa likod ni Luna. Doon lang kumurap ang utak niya. Gulat na gulat si Lucian habang pinapanood ang eksenang parang lumalabas na sa kontrol. Ang tingin ni Molly kay Luna ay unti-unting nagiging kakaiba. Ang grupo ng mga babae ay nagsimula ng kiligin at ang iba'y nangungulit na sa kanya kung sino ang misteryosong tagapagligtas. Hawak-hawak pa niya ang baso ng mapang angga siya, sabay bulong sa sarili. Ang galing talaga ng bro ko, at teka, paf, si sister-in-law pala yun. Kabanata 268. Matapos niyang alalayan si Molly na makaupo sa upuan, hindi pa agad umalis si Luna. Sa halip, tinawag niya ang waiter at nagpaabot ng isang pares ng flats at medicinal oil na panggamot sa Pyle. Matapos lamang niyang ipaliwanag ng detalyado kung paano ito gamitin saka pa lang siya tumayo para umalis. Si Luna na walang pusong babae pagdating sa mga lalaking basura, ngunit labis na malambing sa mga babaeng mahina at kaibig-ibig. Para sa kanya, ang mga babae ay isinilang upang mahalin at alagaan. Kaya sa isang banda, may katotohanan sa sinabi noon ni Dave na isa sa mga tagong katangian ni Luna ay ang kanyang kahinaan sa mga babae. Habang nagsasalita ang taong nasa harap niya, nakatingin lang si Molly at tumanggo-tango, ngunit sa totoo lang, wala siyang naintindihan ni isang salita. Ganoon na lang ang pagkagising niya sa ulirat nang makita niyang paalis na ang kanyang tagapagligtas. Hindi man lang siya nag-isip, hinawakan niya ang lelayan ng damit nito at bulong niya. Sandali lang. Napatigil si Luna, napalingon siya, kunot ang kilay sa pagkagulat, ngunit ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ay tila pinahamuli sa puso ng sinumang nakatingin. Sa nanginginig na boses, nagtanong si Molly. Ano, hindi ko pa rin gaanong gets, pwede mo ba akong tulungan? Ang kilay ni Luna ay nanatiling nakakunot, halatang nababasa niya ang totoong nararamdaman ni Molly. Namutla si Molly at agad na nagsisi. Anong ginagawa ko? Ang kapal ng mukha niya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para mag-request ng ganoon? Pero hindi na niya napigilan ang sariling gumalaw sa paraang tila natural lang. Hindi niya gusto na umalis agad ang taong ito. Siyempre pa, walang balak si Luna na pahiyain ang isang babae sa harap ng maraming tao. Kaya't lumuhad siya sa isang tuhod, hinawakan ng marahan ang makinis na bukong-bukong ng dalaga at binalaan ito. Medyo masasaktan ka. Napaungo si Molly sa gulat. Tiisin mo muna. Kung hindi ko pipisilin, hindi bababa ang bar ng dugo. Mamaya, pag-uwi mo, ikaw na ang maglagay nito. Pindutin mo tong 2 acupuncture points. Sundin mo tong paraan ko, 5 pindot kada set, 3 sets. Kapag nagsimula ka ng makaramdam ng init, tama na yun. Naiintindihan mo ba lahat? Ma'am, naiintindihan ko na, mahinang sagot ni Molly na palaging mayabang noon. Ngayon, parang tupa siyang tumango, at maging ang boses niya'y naging malambing. Kahit pa malaaraw ang personality ni Lucian o malayelo ang dating ni Lucas, pareho silang nabibilang sa mundo ng kapangyarihan na parang sinaunang mga prinsipe sa digmaan ng trono. Ngunit itong misteryosong lalaki, ibang-iba ang alindog. Isa siyang mailap na lobo sa gitna ng malawak na parang, hindi hawak ng anumang tanikala, hindi nasasakal ng mundo. Bagamat nasa gitna ng mataong syudad, siya ay parang hangin na malaya, hindi kayang itali ni Newman. Maaari siyang maging banayad, ngunit hindi siya kailanman mananatili para sayo. At ang ganitong uri ng lalaki ay isang bagay na hindi pa kailanman naranasan ni Molly. Kaya't natural lang na mahulog siya rito sa unang sulyap. Sa hindi kalayuan, tulala si Lucian. Grabe, si sister-in-law talaga, may talent sa pagkuha ng mga babae. Isang move pa lang niya, bumigay na pati ako. Totoo nga sigurong babae lang ang talagang nakakaintindi ng kapwa babae, she's too much. Kung ako yung babae, hindi ko rin yan matitiis. Bigla na lang siyang kinilabutan. Isang matalim at malamig na tingin ng Sam Apple sa kanya na tila yelong tumagos sa buto. Napatingin siya sa katabi, at yun na nga si Lucas. Nangilabot siya at agad tumikom. Si Lucas ay nakahanda nang umalis, ngunit nang makita ang nangyayari, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Ang malaukit na mukha niya ay biglang naging malamig at walang emosyon. Kung may status bar sa taas ng ulo niya para ipakita ang level ng galit niya. Siguradong tumataas ito ng tuloy-tuloy ngayon.
Maingat siya nitong mga nakaraang araw, takot na baka magkamali at mamisunderstand siya ng asawa niya. Pero ngayon, sinong mag-aakalang siya mismo ang nagseselos? Yung babaeng pinipilit ipare sa kanya ng lahat, biglang naging karibal niya sa pag-ibig. Matapos ang tagpo ng bayanit dalagang iniligtas, nang tuluyan ng matapos ang eksena ni Luna, marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang munting kasamang si Little Bon at magkasabay silang lumapit kina Lucas at Lucian. Ang lakas ng aura at karisma niya ay sobrang tindi, kaya naman, doon palang napansin ng lahat na may maliit na rice dumpling pala sa tabi niya. Dahil karamihan sa mga naroon ay malalapit na kaibigan, agad na may mga nakakilala sa bata. Ha, ang batang yun, hindi ba anak yan ni CEO Ford? Oo nga, nakita ko na yan minsan sa birthday banquet ni Old Master Ford. Bakit ganun ka-close si Little Master ng Ford family sa lalaking yan? Kamag-anak ba niya to? Pwedeng hindi kamag-anak, pero siguradong malapit siya kina Lucas at Lucian. Kung ganun, bakit ngayon lang siya nakita? Ang weird nito ah. Ang eksenang makikita mo ay isang gwapong rebelde na may hawak na munting rice dumpling. Tuwid sa puso ng mga dalagang naroon ng tama, nagtilian agad ang mga babae sa paligid. Matapos makapag-disguise ni Luna, maging ang kilos at galaw niya ay kusang naging kilos lalaki. Natural niyang inakbayan si Lucas bilang pagbati, sa kamarahang isinuksok si Little Bon sa bisig nito. Ang aga mo ngayon ah, aniya. Mapatla ang mukha ni Lucas, at tila may gustong sabihin ang kanyang manipis na labi. Ngunit sa huli, wala siyang binigkas ni isang salita, tanging malamlam na tingin lang ang ibinigay niya. Hindi na nakatiis si Lucian at biglang sumingit. Little Luna, anong balak mo ha? Bakit ganyan ang ayos mo? Unang ginawa ni Luna ay umorder ng fruit juice at desserts para sa bata. Pagkatapos niyang masigurong komportable na si Little Bon, saka lang niya hinarap si Lucian. Nakangiti siya, at may pilyong kinang sa malinaw niyang mga mata habang sinagot ito. Siyempre, nanghaharana ako ng mga babae. Namilog ang mata ni Lucian. Hoy, anong ginagawa mo? Gusto mong sirain ang party ko. Pabayaan mo naman kaming mga single na mag-enjoy. Kukulanggan na nga sa babae dito, tapos ikaw, isang babae rin, sumali pa sa agawan. Ano bang balak mo? Gusto sanang lokohin ni Lucian si Luna, pero siya mismo ang nabiktima, kaya inis na inis siya. Habang busy si Little Bon sa pagkain, sinamantala ni Luna ang pagkakataon at mamulong. Hehe, second young master, paalala lang ikaw din naman, marami ka ng inagaw na lalaki sa mga babae. Nabilawkan si Lucian, saka napabulong ng mahina. Kasi, good looks ko to talagang panalo sa lalaki at babae. Pero ngayon, kahit lalaki o babae, ikaw na ang umagaw ng lahat sa kanila. Isa sa mga naunang nagtanong tungkol kay Luna ay isang magandang babae, at isa pa ay isang gay na nahiyang lumapit para tanungin ang pangalan niya at kung taga-saan siya. Sa sobrang obvious ng motibo nito, mukhang handa na siyang mag-alay ng sarili para magpakasal at kung hindi man. Ayos lang daw kahit one night stand na lang. Pagdating kay Lucas, bukod kay Molly, wala nang ibang babaeng naglakas loob na lapitan siya. Pero si Luna, ibang usapan siya. Habang abala si Luna sa pakikipagkwentuhan kay Lucian, dalawang babae na mismo ang lumapit kay Lucas para makipagkilala. At hindi lang basta babae, kundi ang pinakainaabangan ng lahat ng binata roon, ang kilalang twin beauties. Magkamukha ang dalawa, parehong nakasuot ng body-hugging na damit. Ang isa'y puti, ang isa'y itim. Ang katawan nila'y perpekto, ang auray malamodelo, at ang tingin nila ay direktang nakatuon kay Lucas. Kabanata 269. Ang babaeng nakasuot ng itim na dress ay may hawak na baso ng red wine, at mapang-akit na tinitigan si Luna. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malambing at mapaglarong boses habang naroon si Lucian. Bro Lucian, hindi mo ba kami ipakikilala sa bagong kaibigan mo? Nang makita ni Lucian kung paano tumitig ang kambal kay Luna at lalo na kung paanong sobrang seductive ng mga tingin nila, napangiwi siya. Ipakilala, ha? Paano niya ipapakilala si Luna? Bilang sister-in-law niya. Ramdam niya ang pagod na ang kaluluwa niya. Hawak ang noo, napabulong si Lucian. Kayo na nga lang magtanong sa kanya. Nagkatinginan ng kambal, saka sabay na lumapit kay Luna. Ang babaeng nakaputi ay ngumiti ng matamis. Hi, ako si Ivy Montes. Sinabayan naman ito ng nakaitim, sabay taas ng wine glass. Ako si Iris Montes, pwede ba tayong magkakilala pa ng mas maayos? Napapailing si Lucian at mapait na bulong kay Luna. Little Luna, sobrang popular mo ha. Yung kambal na Montes, super taas ng standards nyon. Ngayon lang sila naunang mamighani sa lalaki. Sinulyapan siya ni Luna ng may halong babala, saka bumaling sa kambal at bahagyang ngumiti. Nice to meet you. Si Iris, ang mas batang kambal, agad na umupo sa tabi ni Luna. Halos damaykit na siya habang malambing na tanong. Pogi, anong apelyido mo? Habang hinihiwa ni Luna ng maliliit ang cake para kay Little Bon, sumagot siya ng kalmado. Logan ang apelyido ko. Bagamat tila wala lang kay Luna ang lahat, si Iris na lumapit lang para mangakit ay biglang natigilan. Nang makita niyang sobrang maingat at maalaga si Luna sa bata, parang may tumibok sa puso niya. Pagkabawi niya sa sarili, ngumiti ulit siya. Logan, ha? Si Ivy naman ang sumunod na nagtanong. Mr. Logan, ang galing mo. Marunong ka bang mag-martial arts? Napangiti si Luna habang magaan na hinaplos ang malambot na buhok ni Little Bon, saka sumandal ng kaunti sa noo nito at sinagot. Hindi naman, kaunting freestyle lang.
Habang patuloy ang kwentuhan, biglang humawak si Iris sa braso ni Luna at nagsabing may pagkamaarte. Mr. Logan, ang humble mo naman. Matagal na naming gustong matuto ng ganyan, pero hindi kami pinayagan ng pamilya namin. Pwede mo ba kaming turuan? Tiningnan ni Luna ang katawan ng dalagang halos nakadikit na sa kanya, sa kakalmadong sinabi. Hindi bagay sa inyo ang ganong klase ng training. Napaubo si Lucian mula sa gilid. Hindi bagay sa inyong mga babae. Hoy, ikaw rin babae ka, no? Sobrang seryoso ka na sa role mo. Pero hindi pa tapos si Iris. Nalungkot ang mukha at tanong niya. Mr. Logan, sinasabi mo lang ba yan kasi ayaw mo sa amin? Hindi naman, baka kasi masaktan ko lang kayo. Pero kung gusto nyo, pwede ko kayong turuan ng basic self-defense. Talaga, Mr. Logan, ang bait mo. Pagkarinig nito, may ilan pang babae sa paligid ang hindi na nakatiis. Pwede ba kaming sumali? Gusto rin naming matuto. Nagsimula nang magsiksikan ang grupo ng mga babae sa paligid ni Luna. Dahil dito, napilitan si Lucian na umatras dahil wala na siyang maupuan. Sa huli, napadpad siya sa tanging lugar na hindi pinupuntahan ng mga babae, sa tabi ng sarili niyang kapatid. Mapait siyang napabuntong hininga at nagsabi kay Lucas. Bro, kailangan ko pa bang paalisin si sister-in-law? Pagkasabi niya nito, agad din siyang nagsisi. Paalisin? Paano mo pa siya paalisin kung mas magaan na ang loob ng mga tao sa kanya kaysa sa atin? Ngayon, hindi na si Luna ang dapat niyang alalahanin. Ang tunay na delikado dito ay ang sarili niyang kuya. Kitang-kita sa mukha ni Lucas ang namumuong ulap ng galit. May kasabihan nga, kung hindi sisabog ang tao sa katahimikan, masisira siya ng katahimikan. Ramdam ni Lucian ang matinding premonition. Parang may malapit ng sumabog. Hindi pwedeng pabayaan na lang to. Kailangan may gawin siya ng mabilis. Hindi mapakali si Lucian at paulit-ulit na kinamot ang batok niya. Bigla namang kumislap ang mga mata niya nang may naisip at agad na sinunggaban ng Little Bun. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at mariing sinabi, Little Treasure, puro kain na lang iniisip mo. Bilasan mo. Ay activate mo na ang galaxy fighting skills mo. Aagawin na si Tita Luna mo ng mga babaeng yan. May hawak na baso ng fruit juice si Little Treasure, at may buttercream pa sa isang gilid ng labi niya. Kumurap lang ito na parang inosente at walang ideya sa urgency ng sitwasyon. Puro babae naman, naisip ng Little Bun. Bakit ko sila lalabinan? Tahimik niyang kinuha ang writing board at nagsulat, mga babae. Babae, oo. Tama ka, babae silang lahat, nagkandara pa si Lucian sa paliwanag, pero hindi lang lalaki ang dapat iwasan sa mga ganitong party. Mas nakakatakot pa minsan ang mga babae, okay. Napabuntong hininga siya, si Little Treasure ay hindi maasahan. Samantala, dahil sa sobrang eksenang ginawa ni Mr. Logan, kasama ang mga babae, may mga taong hindi na nakatiis at nagliliyab na sa selos, lalo na ang mga binatang naroon. Kilala sa buong entertainment circle na kapag si Lucian ang nag-host ng party, siguradong top-tier beauties ang makikita roon. Kaya naman nang malaman ng mga binata ang balita, agad silang dumagsa. Isa na ngang attention grabber si Lucian Ford, tapos may bonus pang Lucas Ford. Wala na talaga silang espasyo. At nang si Lucas ay dapat aalis na kanina pero napigilan pa, boom, parang may atomic bomb pang dumating sa anyo ng isang misteryosong lalaki na nakakuha ng lahat ng spotlight at iniligtas pa si Molly Smith, ang diyosa nila. Sino ba tong biglang sumulpat at tinagaw lahat ng atensyon? Punong-puno ng inggit, selos, at galit, nagkaisa ang mga binata. Panahon na para ibagsak ang Casanova. Lumapit ang isang lalaki na may kulay tsokolating buhok. May hawak siyang sigarilyo at inabot ito kay Luna habang nakakunot ang noo. Bro, ngayon lang kita nakita. Thanks, pero nag-quit na ko, tanggi ni Luna habang kinukuha ang lollipop mula sa bulsa ni Little Treasure at sinubong iyon imbes na sigarilyo. Totoo namang nag-quit na siya sa paninigarilyo, pero sa paningin ng iba, lumabas itong mayabang at parang walang pakialam. Dumilim ang mukha ng lalaki at sinikap pigilan ang sarili habang naglalagablab ang galit sa mata. Bro, laro tayo, malamig nitong alok. Alam ni Luna agad ang balak ng mga binata. Mabait siya sa mga babae, pero hindi siya nagpipigil sa mga lalaki lalo na sa ganitong klaseng mga nagpapalunod sa sarili. Sure, mabilis niyang sagot. Sa kanya hinaplos ang ulo ng Little Bun at marahang bulong, Little Treasure, pumunta ka muna sa daddy mo. Susunod ako agad. Tumanggo ang bata at agad na tumakbo papunta sa ama. Sa hindi kalayuan, pinanood ni Lucas ang anak niyang pasuray-suray na lumapit sa kanya, habang ang asawa niya ay parang babaeng gala sa labas, habang siya, naiwan para magbantay ng anak sa bahay. Sa kabilang dulo ng silid, nagsimula na ang laro ng mga lalaki. Sa mesa, naka-line up na ang mga shot glass ng alak. Ang matatalo, iinom. Sanay na ang mga binata sa ganitong laro, at ang pakay nila ay simple lang, talunin si Luna at lasingin siya. Noong una, medyo nag-aalala si Lucas na baka mapagsamantalahan si Luna, pero ilang round lang ang lumipas, nawala agad ang pag-aalala niya. Kahit anong laro, cards o dice, hindi man lang siya natatalo. Sa halip, ang mga lalaki na gustong mapahiya siya, ang sunod-sunod na natalo at ngayon ay lantang gulay sa mesa, naglalasing at nagsusuka. Samantalang si Luna, wala ni isang patak ng alak na nainom, pero kampanting nakaupo sa gitna ng sofa, surrounded by swooning girls. Ma'am, mukhang na-convert na nga siyang tomboy on the spot. Kabanata 270. Ang boring niyo naman kalaro.
Ang hina nyo, puro kayo lasing. Reklamo ni Iris habang tumatawa. Kitang-kita ang excitement sa mukha niya na para bang sisabog na sa sobrang kilig. Bakit hindi na lang tayo mag-truth or dare? Kahit sandali pa lang silang nagkakilala, malakas na ang interes niya kay Mr. Logan. Pero ang mas mahalaga, napansin niyang may gusto rin si Molly sa lalaking ito. Ang kaso, dahil sa status at koneksyon ni Molly kay Lucas, wala siyang karapatang yumpal. Kaya ngayon, tahimik lang siyang nakamasid mula sa isang sulok. Si Iris naman, nalikas na natutuwa sa pang-aasar kay Molly, ay agad nagbigay ng hudyat sa kapatid. Game na. Walang mas epektibong paraan para makalikha ng spark sa isang party kundi ang truth or dare. At pagdating sa ganitong laro, eksperto si Iris. Kayang-kaya niyang gawing target ang sino mang gusto niya. Siyempre, depende pa rin kung hindi lalagpas sa inaasahan ang reaksyon ni Luna. Lumapit si Iris at kumapit sa braso ni Luna, sabay kindat, Mr. Logan, kanina boys ang nilalaro mo, ha? Dapat fair ka sa amin. Ngumiti lang si Luna, hindi niya kailanman gagamitin ang charm niya para man lamang sa kapwa babae. Sa ganitong laro, lahat ay swertehan. Oo naman, sagot niya. Tuwang-tuwa si Iris at muling tumingin kay Ivy. Simula na. Sa kasamaang palad, mukhang hindi pabor ang kapalaran kay Luna ngayong gabi. Ilang sunod-sunod na round, siya ang natataya. Ramdam niya namang may daya sa cards na ginamit ng kambal, pero wala siyang pakialam. Game lang. Unang round. Mr. Logan, truth or dare? Tanong ni Iris habang nakangiti ng matamis. Nag-isip sandali si Luna. Truth. Karaniwan, ang unang tanong ay light lang at hindi kontrobersyal. Tulad ng inaasahan, tumpak ang tanong pero hindi nakakailang. Mr. Logan, may girlfriend ka ba ngayon? Tanong ni Iris. Halatang interesadong malaman ito ng halos lahat ng naruroon. Pati si Iris, medyo kinakabahan sa sagot. Wala, diretsong sagot ni Luna. Talaga ha, baka niloloko mo lang kami. Biro ni Iris. Ngumiti si Luna. Totoo, wala talaga. Kahit parang casual lang ang tono ng boses niya, ang mga mata niya ay kumikislap sa katapatan, kaya naman mas naniwala patuloy ang mga babae sa paligid. Marami sa mga babae ang kinilig, at mas lalong ginanahan sa laro kahit halatang may daya ang kambal. Pangalawang round, siya na naman. Mr. Logan, ano ngayon? Truth or dare? Pilit ni Iris habang nakatagilid ang ulo. Truth, sagot niya ulit. Medyo tataas na ang level ng tanong, pero manageable pa rin dapat. Kunyari nag-isip-isip muna si Iris, tapos nagtanong, Mr. Logan, ilang girlfriends na ang nagkaroon ka? Hindi na nagulat si Luna. Tinaas lang niya ang kilay at kalmadong sagot, pasensya na, hindi ko na maalala. Hindi talaga niya maalala, sa dami ng mga niloko niya noon, mga nakatrabaho niya, si Dave na lang ang natira na may kontak pa siya. Habang sumasagot, lihim siyang sumulyap sa Great Demon King na tahimik lang na nakaupo sa madilim na sulok ng silid. Grabe ka, Mr. Logan. Kunwaring tampo ni Iris, alam ko na, ang dami mo sigurong ex. Siyempre, hindi na nakakagulat. Sa ganitong kagwapong lalaki, halos expected na. Pangatlong round, siya pa rin. Ngayon, nagsawa na si Luna sa truth, kaya masayang ngumiti siya at nagsabing, dare. Nang muling siya ang naging taya sa ikatlong beses, hindi na pinili ni Luna ang truth. Dare, ang sagot niya. Kung magpapatuloy siya sa pagpili ng truth, hindi na siya papayagang makatakas ni Iris sa mga simpleng tanong. Aba, di niya alam kung anong klaseng tanong ang susunod na ihahain. Kung wala lang ang Great Demon King na nakaupo roon, siguro sasagutin niya ng walang alinlangan. Pero nandoon si Lucas, na tila nakabantay sa sulok, at ramdam niya ang matalim nitong titig na lalong tumindi kada saglit. Kung nagseselo si Lucas kay Molly, hindi na siya magagalit pa sa mga babaeng ito, di ba? Medyo nadismaya si Iris nang piliin ni Luna ang dare kasi ang mga tanong na naihanda niya ay hindi na magagamit. Pero may alternatibo naman siya. Maingat siyang umubo, tapos ipinaalam ang kanyang hamon, Mr. Logan, madali lang ang task, pumili ka ng isang babae sa amin ngayon gabi para maging girlfriend mo ng kalahating araw. Medyo nahihiya si Iris kasunod ng saglit na katahimikan matapos ang hirit niya. Alam ng kahit sinong lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Kapag pinili siya, kahit laro lang ito, kaya niyang gawing totoo ang palabas. Ang kalahating araw ay pwedeng maging habang buhay. Sa totoo lang, una niyang balak ang isang halik, pero naisip niyang hindi iyon sapat. Gusto niya ng higit pa ng lahat mula sa lalaking ito. Naiintindihan lahat ng mga babae ang ibig sabihin ni Iris nang marinig ang hamon, kaya nagdilim ang kanilang mga puso ng selos, pero nanahimik sila dahil alam nilang walang laban sa kambal. Ang mga lalaki naman, helpless na pinapanood lang na dinukot ng bagong dayuhan ang mga babaeng gusto nila. Oh, aking Diyosa, Iris. Nako, paano kami niyan? Huwag mag-alala, kung si Iris ang nahuli, andito pa rin si Ivy. Hinding-hindi magpapahuli si Ivy sa kapatid niya. Pareho silang ng isip at gusto ang parehong klase ng lalaki. Kung malusutan ni Mr. Logan si Iris, sigurado malulusutan din niya si Ivy. Napaka-blessing nito. Grabe, saan ba nanggaling itong batang ito? Kinukuha na niya lahat ng babae namin. Second young master, anong nangyayari? Saan na yung party na sinabi mong para sa mga single? Sabi mo, maraming magagandang babae para sa amin na single, ito ba ang tinutukoy mo? Napailing si Lucian dahil biglang tinarget siya, kaya sumagot na lang ng nakakainis, hindi naman ninyo kayang talunin itong isang to, bakit ako ang sinisisi ninyo?
Hindi naman niya kayang sabihin na natalo sila sa isang babae. Matyagang hinihintay ni Iris ang sagot ng lalaking tinanong, tapos tumingin siya kay Molly. Sa sulok, nakatiim ang labi ni Molly, halatang kinakabahan ng ma-provoke ni Iris. Ayaw na niyang makita pa sila pero tumitindi ang paninindigan niyang huwag umalis. Kinukumbinsin niya ang sarili na si Lucas pa rin ang target niya, hindi ang misteryosong lalaki. Dumalo rin si Lucas at ng kanyang pinakamamahal na anak ngayong gabi, kaya baka panahon na para subukan niyang lumapit kay Lucas at sa bata habang abala ang lahat kay Luna.